Hola mga legit Dover Cats, isang panibagong updates po natin kung saan itong si Buboy at saka itong si Yorme ay tuluyan nang namundok, pero ang TBJ pa rin ang hinahanap sa part of provinces. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Course, bago nga tayo magpatuloy sa ating mga updates ngayong araw, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dover Cats na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much for always keep watching and trusting this channel. At ngayon pag-usapan natin ito bago tayo dumako sa ating topic for today's video, sapagkat ayon po sa ating pong counting, nasa 93 days before Christmas na po tayo, na malapit-lapit na. Nasa bare months na po tayo, pero ang hindi kagandahang balita ngayon kasi according po sa news na meron pong ash fall ngayon, kaya mag-ingat po tayong lahat. Kung hindi naman kinakailangan lumabas, wag na po tayong lumabas dahil acidic po yung nagkakalat na abo coming from that active mountains. At syempre, bago tayo din magpatuloy, i-congratulate lang natin si MVP, si President, dito po ang CEO President po ng TV5 na si Mr. Manny B. Pangilinan, sapagkat naglabas na po ang Billionario.com ng ilan sa mga top companies at isa sa first time na talagang ito pong si Mr. Manny Pangilinan po ay itinanghal bilang nasa top 3 po siya. Una, syempre, top 1 pa rin ang GMA. Pangalawa po, pumangalawa yung isang ito pong GTB, ay pumangatlo GTB, pangalawa po itong si Mr. Manny Pangilinan. So, hindi na tayo magtataka kasi ang GMA po, established na yan Pero ang mas ka-celebrate, 'di ba? Yun talagang kailangan mong i-celebrate dahil for the longest year and for the longest time, this is gonna be the first time that ito pong si Mr. Manny B. Pangilinan, una, tinanghal sila bilang Best TV Station of the Year. First time po yun. And of course, dami po ng mga programa na talagang pumapasok po dito. At isa rin sa mga naging blessing niya yung pagpasok po ng TBJ dito po sa nasabing network, kasi mas biling-bili at mas sobrang dami ng mga advertisers po na pumapasok dito po sa TV5 kasabay ng pagpasok ng TBJ, ng EAT sa kanila pong noontime show. Kaya nga big blessing po yan Talagang sabi nga ni Mr. Manny B. Pangilinan that this year 2023 is gonna be the big blessing for them, So congratulations po MVP dahil pinatuloy mo rin, binigyan mo ng bagong tahanan ng TBJ at sobrang saya din ng TBJ nung tinanggap sila ni MVP. Both hands, may kasama pang yon, kumbaga lagang bukas ang kanyang tahanan para po sa TBJ. Actually, meron po akong isang nabasa na sabing ganun po ni MVP na dati pa pala niya na talagang inaawitan ng TBJ sa tape kasi nga ang tape po ang producer, pero tinanggihan po ng tape kasi daw parang feeling nila meron po silang tumatanaw daw sila ng utang na loob dun po sa GMA dahil nga syempre for the longest time sila po yung so hindi na ako magtataka nang talagang may magandang relasyon ay ang tape at ang GMA, but not TBJ and GMA. Kaya nung umalis po ang GMA sa puder ng GMA bilang kanilang tahanan, hindi po sila kinausap or hindi man lamang sila hinagel or inofera ng ibang istasyon, which is may GTV sila kung gugustuhin nila. So anyway, tapos na po yun dahil nasa magandang kamay na po ang TBJ at namamayagpag po sila ngayon. Kumbaga parang hindi na nila kailangan ipaliwanag yung kanilang mga sarili at mararamdaman na lang talaga ng GMA yung panghihinayang. Pwede na silang kumanta ng hihinayang, ganon. So ngayong araw, ito po isa sa mga nakakatawang balita to kasi ito pong si Yorme at saka si Isko ng G sa Gedli ay nagpupumilit po silang pumunta sa mga provinces, yung mga liblib na lugar gusto nilang pasukin para pumamigay sila ng papremyo dahil ang akala po nila, ang kanilang anticipation na ang mga provinces daw, ito yung kanilang declaration number 1 daw ang Eat Bulaga
na generic bulaga sa mga provinces. Number 1 daw sila at kilala daw sila doon. Yun po yung kanilang laging pinopoint out. Kaya naman ito pong si Yorme, yung dating mayor ng Maynila ni si Isko Moreno at si Buboy, talagang nagpupumilit silang pumunta sa mga probinsya at sa mga bulubunduking lugar dahil doon talaga baka hindi raw mabanggit or hanapin ng TVJ, pero nagkamali sila kasi sa mga lugar kung saan yung mga lugar na hindi nila ine-expect na makilala ang TVJ, doon pa pala talaga na imbis na sila ang i-recognize, no? Dahil pag sinabing Itbulaga, ang lagi mong unang may isip dyan, isang TVJ. Akala po nila, ang buong akala nila, sila po ang ano doon, bini-welcome. Ang hindi nila alam, mas ine-expect pala ng tao na kapag Itbulaga is ang TVJ or sila Jose Manalo ang pupunta. So, kahit po saan sila magpunta, no? At talagang, kumbaga self-proclaim na lang talaga sila, kiniklaim na lang talaga nila lagi na number 1 sila sa province. Pero syempre nakita naman na natin kung ano po yung ilan sa mga kadahilanan kung bakit hindi po maabot, no, ng TV5, ng network ng TV5 ang mga provinces dahil hindi pa po ganun kalakas. At may mga pagkakataon kahit nga po sa Metro Manila, may mga pagkakataon nagrereklamo rin ang mga consumers sa Pay TV na pag daw manonood na sila ng EAT, pagdating daw di umano sa sugod bahay, bigla daw parang lumalabo yung picture. Tapos biglang mawawala ng sound. Siguro sa dami po ng mga nanonood ng sabay-sabay, parang nag-aagawan na sila ng signal, 'di ba? Kasi alam naman natin na free TV yan. Ibig sabihin, hindi po yan katulad ng internet na kailangan mo magbayad para maka-access ka, 'di ba? So, ganun po kasi yung nun, kalakaran. Kaya talagang mangyayari yan. Pero ang pinakamasakit lang sa parte nitong mga generic bulaga is kahit saang parte ng Pilipinas pa sila magpunta, ang talagang mas kinikilala at wini-welcome ay ang Itbulaga or ang TVJ, no? Kahit ano pang sabihin nila, kahit ano pa pong ipamigay nila, TVJ pa rin ang hanap Kaya nga po, ang pinaka-resolution nila dyan, kapag namimigay sila ng papremyo, meron na silang parang idiot paper, idiot board, na kung saan yun ang babasahin ng mga nabibigyan nila ng papremyo para hindi magkamali. Pero yun nga, just the same, hindi pa rin talaga nila makuha yung loyalty and support ng ilan sa mga kababayan natin sa provinces. Kaya hindi po ako naniniwala dun sa kanilang sinasabi na sila nga ang number 1 sa probinsya. Kitang-kita naman natin yung mga ebidensya, no? So, ngayon, bago tayo magtapos, ay magre-react naman tayo sa ilan sa mga komento po ninyo sa comment section natin, patungkol sa last update natin. Ito na siya. Sabi po ni Ramon Fabito, salamat naman, nakita ko na yung idol kong si Miles. Sana naman palagi ka na dyan sa TVJ, Idol Miles. Medyo pumayat si Idol, ingat palagi Idol Miles. True, kasi para pong nagpapayat siya. Parang kasi, kaya po siya biglang lumobo dahil nagkaroon po siya ng na-operahan siya dito po sa kanyang, yung kanyang iniinom na gamot, nagkukos po yun ng pagtaba, no? At katulad po ni Angel Locsin, diba, pagkatapos po niyang maggamot dahil may mga medication siya, super taba niya. Ganon din si Miles, pero ngayon parang medyo lumiliit siya. Sabi ni Malaya Prida, magtagal ang resulta ng kaso, may nauubos ang pera, meron namang kumikita. May sumasahod, baka may hindi. True, no? Totoo yan. Alam niyo po, parang win-win situation talaga yun. Habang sobrang dami ng ads dito po sa EAT, tapos sa kabila, patong-patong yung mga problema nila. Alam, para matapos yan, ibalik nila sa TVJ ang tunay na pagmamayari nila. Sabi ni Barta Samed, correction lang po, hindi na-acquit si Romeo Aloso sa kaso niyang rape dun sa isang menor de edad, only 11 years old. Guilty po siya sa kaso kaya nakulong. Na-commute o napaiksi lang yung sentensya niya dahil kay President GMA. Ayun, ito na po yung pinakamagandang sagot kasi 'di ba na-acquit po siya doon nahatulan po siya ng panghabang buhay na pagkakakulong. Talagang grabe po yung na yun, yung skandalo na yun na inaabot po nila
Parang ano pa lang ako, elementary pa lang ako noon mga ganong mga ganong pangyayari. Bata pa si Romeo Lusos noon, di pa siya ganon kataba. Tapos yun nga, na po siya, nahatulan siya ng panghabang buhay na pagkakakulong. Sabi ni Tony Santos, assuming gamitin ulit ng mga lusos ang pera nila para pumabor sa kanila ang korte. Pero ang final decision ay nasa Supreme Court kahit di rin makakalusot ang tape. True. Kasi kunyari, example po, nanalo sila. And then, pwede pong iakyat yan sa mas mataas na hukuman. Sabi ni user BW2UL, legal moves of tape are calibrated mode. They have documents to back their claims. Normal sa isang investor na protektahan ang kanilang negosyo. Si Tito Vic and Joey, mga negosyante, at ganon din protektahan ang kanilang mga negosyo. True, ganon po yung pinaglalaban nila. They are both, business-minded sila. So, talagang lahat po yan, documented. Kaya nga talagang ang korte na lang talaga ang makakapag-desisyon patungkol sa bagay. Kasi kung ang taong bayan ang magdidesisyon, talong-talo po talaga ang tape at ang halos siblings. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like, share, and subscribe. And please follow me on my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.